So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkagawas up na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, bumalik lang ako again, syempre, for the content, for the money, kahit konti lang, pero at least meron tayong pambili ng mga cheese sticks at konting squid balls at kikiam. So anyway, mga kahombre ko, eto yan ha. Oh my God. Palala po ng palala ang sitwasyon between Mark Pingris at syempre Rendon Labador. Kaso lang, unfortunately, ngayon mas marami nang nakikisawsaw sa issue at hindi naman natin masisisi yung mga kaibigan, yung mga kapartner at yung mga ex niyang ka-teammate ni syempre ni Pingris. Na ngayon ay isa-isa nang nagsisilabasan, you know. Una sa lahat mga kahombre ko, ang laban na tinitingnan ko, ang money fight para sa akin ay Rendon Labador versus Mark Pingris. Now mga kahombre ko, sige isa-isa nating sagutin ang lahat ha. Una sa lahat mga kahombre ko, ang dami nagtatanong sa akin, ano na bang sitwasyon, bla bla bla. Inulit ko na sa inyo, as of now, if ever na matuloy man ang match na ito, it's not gonna be anytime soon kasi sobrang busy ako magpagawa ng bahay. Patapos na yung bahay ko, okay? Pangalawa mga kahombre ko, siguro around November to. And ang pinaka good news, makakausap ko na si Mr. Mark Pingris bukas. So Monday, magkikita kami personally. So makakausap kami closed doors. So bakit ko sinasabi ito sa inyo? Minsan kasi mga kahombre ko, pagdating sa usaping business, pagdating sa usaping pera, tulad nga ng sabi ko last time, maglagay ka ng value, okay? Hindi ko ibig sabihin na magpustahan tayo in public, okay? Kasi we've done it. Tapos na kami dyan sa pustahan in public. And nanagot na kami dyan sa pagpustahan in public, lalo na sa sports. So, hindi pwede yan, okay? So, inattenda namin yung mga hearing sa GAB, sa PAGCOR, kaya nanahimik kami, alam mo yon. Pero ito ay politics ng part na yon. So, everything is done now, kaya hindi na kami nagpapapusta. And in fact, as you guys know, pay-per-view na lang because yun yung pinakatama, pero walang pustahan. Kaya naulit ko din sa inyo, that's why hindi namin inila-live ang Battle of the YouTubers. It's taped dahil pinagpupustahan. And bawal yon. At syempre naintindihan natin ang ating mahal na gobyerno, naintindihan natin ang mahal natin na chairman ng Games and Amusement Board na si Boss Mitra, at syempre ang ating mahal na sa PAGCOR. Okay. Now, hindi tayo pwedeng magpustahan online. You know that, man. Yung sinabi mo in public na 10 million, ganito, we can't do that. You know that. I know, hindi ko kilala kung sino yung the guy who told that because I don't watch PBA as I told you guys. Okay, pero kilala ko lang si Pingris dahil siya ay napapanood ko sa TV back in the day when I was young. Now, ang sa akin, we can't bet online. Okay, no. And we can't bet in front of a lot of people. You know that. Okay, so hindi natin pwedeng ipagsabihan and all that. And we ain't doing that. Anyway, mag-uusap kami ni Mr. Mark Pingris bukas. And marami nang nakasulat sa akin mga kahombre ko kung ano-ano yung mga sasabihin ko kay Mr. Mark Pingris. We talk for an hour nung isang araw, nung isang gabi. And thankful ako because the guy is just very professional, okay? And I was very touched kasi kasi talagang ang madalas niyang isipin is yung mga kaibigan niya talaga, and medyo kinuwentuhan niya ako about his life. Medyo kinuwentuhan niya ako kung ano-ano yung mga ginagawa niya. And the guy is very good, okay? Marami siyang natutulungan mga bata na nangangarap mag-basketball for free.
Kaya pala ganun siya. So, naintindihan ko din kung bakit closed doors ang gusto niya. Naintindihan ko na rin yan. Pinaliwanag niya na yan sa akin because he is not into money. Wala siyang pakialam dyan sa pera-pera na yan. Naintindihan ko siya. Kaso sabi ko sa kanya, unfortunately bro, si Rendon Labador tulad ko ay meron kaming contract sa Battle of the YouTubers. Pero sabi niya, sabi niya, if you wanna talk business, then we can talk business personally. Tama si Mark Pingris. That's why we will talk business. Now, na misunderstand ako ng mga tao. Ng mga tao na nakapaligid kay Mr. Mark Pingris. Kasi inisip nila na business ang ibig sabihin ay ganon. That is not business. Okay? Kung ano yung pustahan, that's not business. Ang business ay win-win-win-win situation. So ako ay negosyante. Hindi ako alam mo 'yun. Ayoko na lang ituloy. but kung gusto mo, pero hindi naman because I am the king of it. Pero syempre not online, man. Do not public that. Do not make any public alam mo 'yun. Kasi I'm done with it, man. Alam mo 'yun. But anyway, ang hirap magsalita eh. Anyway, ano ba ang business? Ang business is you win. Everybody wins. Sobrang swerte ng mga players na yon, ng mga kaibigan ni Mark Pingris because anyway, sobrang swerte rin ni Mark kasi as you guys see, pinagtatanggol siya talaga ng malupet kahit hindi naman sila yung involved, pero sila yung sumasagot for Mark Pingris. Well, we appreciate that. And si Mark Pingris ganun din sa inyo. That's why sinabi niya na pag-usapan namin na if ever na matuloy talaga ito, meron kaming certain percentage sa pay-per-views and syempre eventually tickets kasi there will be nag-uusapan namin yung ticket pre-sale. Okay, pre-sale tapos ticket selling. So, 'yon. Lahat 'yon fair and square yung magiging bigayan and syempre transparent. And then all the taxes na kailangan natin bayaran babayaran natin. Okay? Ayan yung mga politics sa Battle of the YouTubers. Ayan yung mga bagay na hindi talaga pinag-uusapan dito. Okay? But medyo binigyan ko lang kayo ng konting hint. Yon, doon naman si Mark Pingris naman madalas niyang sa sponsorship as well, syempre. Pero ang iniisip niya talaga is yung mga kaibigan niya because the guy is just good. Okay na siya in life and he is quite happy as well sa buhay niya. So wala na siya talagang kailangan patunayan and I understand that. Okay? So doon ko na realize na puta iba tong tao na ito, iba rin siyang kausap. Kaya ako hindi ang hirap sa akin because Rendon is my friend as well, pero si Mark Pingris now is almost my friend. Kailangan muna namin magkita. So ang hirap, ito na naman yung mahirap na part sa isang makagagawa sa amin na parati na lang ako nasa gitna and it is quite tough, man. Very tough. And napag-usapan namin na magkakaroon din kami ng MOA both sides. So bawal yung sakitan, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. So talagang basketball match lang in front of the public. Then yon, that's it, 'di ba? So ganun lang. Then transparent, lahat transparent sa mga pagkikitaan namin. So yes. So para po sa mga players sa PBA something na may YouTube channel sila, yun po ang business. Okay, hindi po tayo sa pustahan kasi kung sa pustahan lang kung sa pustahan lang hindi yan yung kapantay nung gusto naming ibigay sa tao because we are not professional sports or something like that. This is a whole new different league. This is sports entertainment. Yun yung ipinlaster ko, ipinlano ko sa Battle of the YouTubers. So
kung ganyan yung yung usapan, then sobrang dehado ako. Sobrang dehado kami. Sobrang dehado ako if you think about it. Kasi, 'di ba? Syempre ayoko na lang maging super vocal, pero you are actually looking at an ex-professional versus a YouTuber. So, what do you expect, man? 'Di ba? Sobrang dehado kami. Siyempre, kung magkakaroon naman ng ganyan under the table, let's say, our negotiations, di ba? O, bigyan ko lang kayo ng konting hint. Pwede na hindi lang sa basketball. Pwede sa kung saan yung forte ng ex-professional at syempre kung saan yung forte ng isa para fair and square, di ba? Kunwari, X amount of money sa basketball, X amount of money sa weightlifting, o, di ba? X amount of money sa ganito, X amount of, hindi yung isa lang, wala, dehado, di ba? Plus, wag tayong, in life, mga kahombra ko, hindi dapat tayo, kumbaga, yung problema natin or yung shit natin, yung agustuhan mo na gawin ang bagay, ay literal na, hindi dapat ikaw lang eh. I mean, ikaw lang dapat yon, okay? Hindi yung ang dami mong isinasama, tulad niyan, anong tawag dito, sinabi, as you said, parang nakakuha ka, nakalipon ka, tama ba, nakalipon ka ng X amount of money, ng 10 million, sabi mo, through your people. Now, man, imaginein mo yun, bro. Hindi naman sa pagyayabang, pero what if may aberya na mangyari, di ba? So, hindi lang ikaw, sa halip na ikaw lang yung mananagot, ang dami ngayong taong involved. So, alam mo yon, man, alam mo kasi, bro, look, man, di ba? I am with this shit before, okay? I am with this. I ride with this, man. And it is dangerous, bro. Halata na you're not into this business. You're not into this, man. Hindi yon. You do not involve other people sa gusto mo. Just yourself. Okay? Tulad ko. Kung gusto ko lang, oh, inside my your back. Ako lang to, hindi ko kailangan ng kaambagan. No need. Diba? So that's 10 million for you. That's 10 million for you. That's 10 million for you. Oh. We kilo money, bro. We kilo money. We kilo money. We don't count. We kilo money, bro. Alam nyo kasi, minsan kasi sa buhay, Diyos ko, ang dami. Medyo marami din naman na 10 million in fairness. Man, in life, tandaan mo yan Tulad ko, as I told one day, sa buhay ko, ako si Maagago, what's up, man? I am from San Pablo City, Laguna. Ako ay probinsyano. But nobody knows what my car is. I have a stupid old car na regalo pa sa akin ng magulang ko when I was 18. 30 na ako ngayon. Diyos ko, ang dami pala ng 10 million. Hindi na ako sanay magbilang. I kilo money nowadays. Alam niyo yun, naikwento ko na ata to back in the day. Puta. Nakwento ko na ata to, puta. Ay, nako, Diyos ko, kita mo na, di ba? Mas kung gusto mo makipagpustahan, hindi ka makipagpustahan ng check. No. Always dirty cash. Never check, man. Never check. So, yes, na San Pablo City, Laguna ako. As I am San Pablo, di ba? So, ano tawag dito? Tangina, na-distract ako kasi mukha akong pera eh. No money, no honey, right? Yes, di nila alam na ako yon. But I don't care, man. Alam mo yon. But may isang motor, nasa stoplight ako, may isang motor na kinat ako. Siyempre, binusinahan ko, di ba? Pinakyuhan ako. And the guy was laughing.
Pero sabi ko, putang ina, ako yung tama, bakit parang ako yung mali? So, I was like, bakit ganun, man? Bakit ganun ang pinaggagawa nitong mga walang yang to sa akin? Naisip ko, so, kinalma ko yung sarili ko. Sabi ko, no point na makipag-asbagan ako because I have a lot to lose now. I have a family to feed. Narinig nyo, di ba? May bata. May mga anak ako, man, to feed. It's fine. You give it to them. Alam mo yung ibig ko sabihin doon? Hindi porke ikaw si makagago, what's up, man? At kesyo marami kang pera, marami kang achievements in life, tas yung isang nagmomotor na yun ay isang tambay lang, wala pang lisensya, wala pang helmet. Eh, hindi ka na pwedeng apak-apakan. Hindi ka na pwedeng sapakin ng sa ulo or something like that, or kung ano man pwedeng gawin sa'yo, di ba? Bastos-bastusin ka. No. Tatanggapin mo yon, man. That's life. That's life. Plus, at the end of the day, Mr. PBA guy, you are not involved into this. Only Mr. Pingris. So, ano, wala. You're not involved into this. So, why? Diba? Alam ko, you're good friends. It's fine. Pero, yes. Okay lang naman. But, we talk, man. We talk. And, do not involve other people. Because that's bad. Huwag kang mag-involve ng friends. Only what you can afford. Plus, in public, no. Believe in me. I am the prince. Look at this, man. I am the prince. One love. Good fucking vibes.